Hello guys! Welcome na naman po sa ating kusina serye with Kuya Lay. At ngayon meron tayong lulutuin na something special. Tunog sosyal, no? Pero basic lang natin gagawin. Ito ang arroz a la cubana. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, gawin na natin. So yan guys, meron tayong mga ingredients dito. Ano ba ang arroz a la cubana? At saan ba ito nanggaling? Bibigyan ko lang kayo ng trivia. Ang arroz a la cubana ay galing sa bansang Espanya, no? So popular dito sa Pilipinas at sa Latin America. So isa siyang rice dish, no? Na meron siyang meat, meron siyang saging na saba, meron siyang itlog na pinirito, then may mga mixed veggies. So ano nga ang ating mga ingredients dito na gagamitin? Meron tayong ground beef dito na 400 grams. Yan. At meron tayong chopped carrots dito na 1 cup. Meron din tayong patatas. Meron din tayong corn o mais. Meron tayong green peas. Dalawang itlog. Then meron tayong saging na saba. At ang ating raisins and tomato paste. So, ano pang hinihintay nyo? Tara, umpisahan na natin ang ating pagluluto ng arroz a la cubana. So, ayan na nga guys, no? Mag-comment kayo dyan kung paano kayo magluto ng arroz a la cubana. Pero ako, ang style ko, syempre, unahin ko muna yung itlog. No, iprituin natin yung itlog. Habang nagpapainit tayo ng mantika. So mag-comment na rin kayo dyan para malaman ko kung saan umabot ang aking video na to. At para mapasalamatan ko naman kayo. I-like and share nyo na rin. At mag-follow na rin kayo sa aking Facebook. No? So yan, habang pinapainit natin, magpiprito tayo ng itlog. At susunod natin ang saging na saba. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na tayo sa ating pagigisa ng ating ground beef. So yan na guys, mainit na yung ating mantika. Ito yung ating dalawang itlog. So, ilagay natin. Yan. So guys, ilagay natin yung itlog sa ibabaw ng kanan para naka-ready na, no? At di na kayo magantay na matagal. Then sunod natin yung saging na saba. Yan. Mabilis lang to ha, huwag mong masyado sunugin. Yan, so prito lang natin siya no, mga 2 minutes. So yan guys, binaliktad ko na siya. Pakasimple lang to, basic na basic lang, kayang-kaya niyong gawin to. So pwede rin kayong gumamit ng ibang klaseng meat, no, na pwede kayong gumamit ng pork, pwede kayong gumamit ng ground chicken, ground pork, yan. So pero sa ginamit ko is yung ground beef, no, yan. So, kukunin na natin siya. Lilipat ko na siya sa lalagyan. Lagyan nyo ng paper towel. Ayan. Yon. Set aside na natin. So ngayon guys, ang susunod natin i-fry na rin natin yung ating veggies muna, mixed veggies, no? So unahin natin yung ating carrots.
So doon na rin pala ako nag-fry ng carrots doon sa ating pinagprituhan ng itlog at saging, no? So kung may comment kayo doon, sabihin nyo lang kung ano man yung... Pero okay naman sa akin. So yan, isali na natin sa lalagyan muna. Then sunod natin yung ating patatas. I-fry lang natin ng konti. Yun. Then pagsabayin natin yung ating green tea sa corn. Wow. Yun guys, napansin ko sa mga pagkain na namana natin sa bansang Espanya, makukulay, no? Sa nakita nyo yung afritada, caldereta, menudo, mechado, halos isa lang yung itsura nila pero makukulay, no? Sangayon ba kayo? Ayan na guys, okay na to, lipat na natin ulit. At ayan na guys, ngayon magigisa na tayo ng ating bawang, sibuyas, yung mga aromatics natin. So umpisa natin sa sibuyas para hindi masunog agad ang ating bawang. Ayan. Na-set aside ko na nga pala yung ating mixed veggies, no? So ready na rin sila. I-ano lang natin ito, i-caramelize lang natin yung ating onion o sibuyas. Oh, ang bango. Gusto ko talaga yung amoy ng ginisa ginisang bawang sibuyas, no? So yan. Then lagyan natin yung ating garlic, bawang. Yes. Yan. Basic lang to, basic lang. Kaya nyo gawin ito. Ayan, so ngayon isunod na natin ang ating ground beef. Grabe ang bango. So yan, pabayaan nyo lang siya. Balikan natin. So ayan guys, after ng ating pag-antay dito sa ating beef, ground beef, no? So maglalagay na tayo ng tomato paste dito. Na isang kutsara. Total, maliit lang naman to. Buusan natin.
So, gumamit na ako ng kutsara dito sa paghalo. Then, maglagay tayo ng 1 to 2 tablespoon ng toyo. Tignan nyo. Baka umalat naman, no? Pero, ito okay na yan. Dagdagan pa natin ng konti. 2 tablespoon lang, ginawa ko. Then, maglagay din tayo ng oyster sauce. Yan. 2 tablespoon. Literal na spoon ang ginamit natin. Wow. Maglalagay din ako ng Worcestershire sauce. Wala kayo kung anong pronunciation dyan. So, mga 1 tablespoon lang, mga kapatid. Yan. Lagyan tayo ng seasoning. Lagyan tayo ng konting salt. Lagyan tayo ng ground black pepper. Right. So, hinaan ko na yung apoy, no, para hindi naman masunog. Ayan. So, tikman na natin. The best. Then, ilagay natin yung raisins para ano na siya, lumaki siya. So, sabi nga, ang raisins optional lang, no? So, parang meron kayong naiisip na wala dito, yun yung bell pepper. Actually, pwede rin lagyan ng bell pepper to, mas maganda. Kaya lang hindi na ako nakabili. So, yan. Malapit na siya maluto. Actually, luto na siya. Lalagay na natin yung ating mixed veggies para kumpleto na ang ating arroz a la cubana. So, dyan lang kayo, antayin nyo. Ito na nga guys, lalagay na natin yung ating mixed veggies. Wow! Hindi na lang kulay. Natatakam na ako. Lagay pa tayo ng konti. So, may natira ako dito, hindi ko na nilagay. Sumobra rin yung aking pag-measure kanina. No? So, pwede nyong gawin half cup lang, half cup ng mga mixed veggies or depende sa inyo. Pero sa akin, mukhang okay na ito. Mukhang okay na yung ano niya, yung mixture niya. So, okay na sa akin yan. Pero lagyan pa natin ng konti para ano. So, huwag yung tapon yung syempre yung tira nyo. Pwede nyo pa magamit sa ibang lutuin yan. So, lagyan nyo yung hand. Wow. So, ayan na guys. Luto na ang ating arroz a la cubana. Mag-plating na tayo para matikman na natin. So, ayan. Tayo nyo ha.
Ito na guys, ang ating arroz a la cubana. Tikman na natin. So ayan na nga guys, natapos na ang ating pinaka-basic, napaka-basic na lutuin. Pero tunog sosyal, ito ang arroz a la cubana. Tara, tikman na natin. Siyempre, di mawawala ang ating tigimang portion, no? Paano masasabing masarap yan? Suko tayo ng egg. Yan. Yan. Magputol na rin tayo ng saging. Yes. One more. So ayan guys. Kung meron pa kayong gustong ipaluto dito sa ating kusina serie with Kuya Lee, mag-comment na kayo dyan down below. No? Mag-like and share na rin kayo. At mag-follow na rin kayo sa aking Facebook. Tumasik ang kanin. No? Hanggang sa muli. Kusina serie with Kuya Lee. Bye-bye!